Pero syempre, ang maganda talaga quality ng picture quality ng OLED. Tingnan nyo naman, oh. Kahit di na ako mag-vlog, eh. Ito na lang, eh. Showcase na lang niya sarili niyo. Oh. Ay, pakita na lang niyo gano'ng ganda screen niyo. Ang nagpawaw talaga sa akin dito, walang iba, kundi yung kanyang screen. Doon ko na-realize, parang na-mesmerize ako na, no? I can watch this all day. Pero syempre, yung problema sa OLED, eye strain. Hindi tayo bias dito. Hindi naman tayo binabayaran ng mga brands dito. Imagine niyo, no? Hindi na nga tayo binabayaran ni brands. Ito, shinolder pa ng video editor namin. Good morning, good afternoon, good evening. This is Tito Dustin and today, Acer naman ang i-vlog natin. But this is not just an Acer Aspire. This is the Acer Swift Go. So, anong meron dito sa laptop na ito? Well, this is not the normal consumer laptops na binibenta natin because some customers, they really wanted yung medyo mga premium laptops, yung mga medyo, yung maganda yung quality. Titingnan natin kung maganda pa talaga ang quality nito. Just to start, ang presyo nito is around mga nasa 60,000. Will it be worth it sa kanyang presyo? Tara, tingnan natin. So, what's inside the box? Open na muna natin. And makikita nyo, may kasama siyang Microsoft Office. And dito sa gilid pa nga, makikita nyo na yung kanyang specs. And makikita nyo dito, VESA Certified Display. So, isa sa maganda ang display nito. I think this is an OLED. Charger is 100 watts. Ang napansin ko lang dito sa Acer, no? Yung may brand ng charger siya. And ito, lagi ko nakikita to sa Acer. Itong Chicnoy. Yan. Printed materials. And of course, we have here another printed materials. And by the way, meron din pala itong kasama backpack. Of course, yung backpack niya is katulad ng mga other backpacks na nakikita nyo sa mga laptops. Napansin ko lang is pag Swift yung binibili or yung premium laptops ang binibili, dapat premium laptop din yung kanyang backpack. Para doon sa recent video namin doon sa Asus Top, diba? Hindi siya premium gaming pero ang ganda ng backpack. Alright, so first impression, this is actually parang aluminum. It's not a plastic as I feel it. Pag aluminum, mabilis lumamig yung mga yung kanyang body o yung kanyang chassis. So it's color blue from everything sa kanyang top cover, dito sa kanyang body, even dito sa ilalim. But I'm pretty sure that this comes with different colors. Pero yung available sa atin dito sa Laptop Factory is this color navy blue. And makita nyo yung kanyang design. Ayan. May Acer Swift and then this something like kinda logo dots or something like that. We have here a sticker which is an OLED and definitely, so ito pala ay OLED kaya meron siyang tinatawag na VESA Certified Display HDR. So, ibig sabihin nun, kung ano yung nakikita mo dito sa screen, pag nag-print ka or nag-output ka, ganun din yung makikita mo. Hindi katulad ng ibang screen na TN display na pag tinignan mo sa ibang angulo, iba na itsura versus dun sa actual na ni-print mo. Ang model na ito is a Swift Go. Actually, may iba-ibang mga models ang Swift. Let's start with the Acer Aspire muna. For consumers kasi, tinatawag natin Acer Aspire. If you're in the tight budget, dyan po papasok si Acer Aspire Lite. And then, yung standard na Acer Aspire, and then meron din gaming laptop which is the Acer Aspire 7. Ito yung may mga 3050, mga dati nating binibenta na mababa ang presyo. Ngayon, dito rin sa Swift, may iba't ibang mga models. Meron tayong tinatawag na Swift Go, yun yung entry level na Swift, and then we have the standard Swift, which is yung normal Swift na premium laptop, pero may mas mataas pa pala doon, which is the Swift Edge. Yung parang yung mga ThinkPad Carbon, yung mga ganun yung mga peg. But of course, yung variant natin dito is the Swift Go. So, ibig sabihin, hindi ito yung mga tipong kamahalan compared sa mga regular Swift. Now, let's start with the ports. On this side, we got the HDMI and a USB Type-A and a Type-C. As you can see there's an icon that you can actually charge here. I almost forgot na Type-C na rin pala ang charger nito. Okay, on the other side of the ports naman, we have here Kensington lock, an USB Type-A, an audio combo jack, and a micro SD card. Light indicator if it is charging, and a light indicator if it is on. Nasa bulaklak siya. Tinago. Ikaw na nga bumili ng ano, tapos kukunin pa. Eto, di ba binili mo to? Wawa naman namin, video editor namin. Wala na kami kinikita dito sa YouTube, pero ganun pa rin. Hindi kami nag-sugarcoat. Alright, so we got here, the width is 31 cm, the depth is 23 cm, and the height is 2 cm. And the weight of this unit is 1.2 kg. So, hindi siya yung lightweight. Kasi, number one, it's aluminum eh. I think mas magaan yung mga plastic. And then, a viewing angle of
180 degrees. And pwede mong open na just finger. Alright, syempre, most of the customer kaya binibili to is because of its appearance, and not just appearance, its features. Nakita ko dito sa kanyang sticker, no? Meron dito sa tracking pad niya na you can actually from here na pwede niyong i-mute, pwede mag-chat dito or video record, or you could play backwards or forward, volume increase or decrease only using the tracking pad. Parang lahat ng features mo dito sa FN Boto nandito na sa tracking pad. Now, let's talk about the specs of this Acer Swift Go. At this very moment, we have two variants of Acer Swift, as you can see there on the screen. And makita nyo din yung kanyang presyo. But let's discuss kung yung current na hawak natin ngayon. So, the processor of this unit that I have is already an Ultra 5, not just a Core 5 or an i5. And of course, busog ka na sa memory, it's already 16 gig with the 512 SSD. And by the way, this already comes with the Microsoft Office Lifetime. However, ang maganda naman dito, yung kanyang display is an OLED display. OLED display, mas maganda ang quality nito compared sa mga IPS. But of course, not as ganda ng mga Retina display ng Apple. But if you're gonna compare IPS to OLED, of course, yung mga tao mas gugustuhin ng OLED. Ang problema sa OLED, yung pag tumutok ka ng matagal, nagkakaroon ng eye strain, hindi katulad ng IPS. Kaya mga gamers, mostly IPS panel pa rin ang ginagamit. Ako, actually, galing ako sa IPS. Lumipat ako sa OLED dahil gusto ko ng talagang true color. Pero nung nag-OLED monitor ako, doon na sumasakit na yung mga mata ko. Pero syempre, ang maganda talaga quality ng picture quality ng OLED. Tignan nyo naman, oh. Kahit di na ako mag-vlog eh. Ito na lang eh. Showcase na lang niya sarili niyo. Oh. Ay, pakita na lang niyo gano'ng ganda screen niyo. Pero syempre, ang OLED kasi, napakabagay nito sa mga photo editors, sa mga video editors. Well, going back, especially sa mga photo editors, gusto kasi nila na talagang color quality maganda. Kaya nga meron tong katulad nito, VESA Certified Display HDR. Well, of course, video editors din. Pero kasi video editors more on, may video card, no? O mataas ang processor. So, by the way, this is a backlit keyboard. Syempre, Swift dapat maganda ang keyboard. And it's not a numpad, it is just a 14-inch kasi. Okay, so this is the camera quality of the Acer Swift Go 14 AI. Ayan. So, medyo may gradient or noise pag nakatapat sa liwanag. Hindi naman siya ganun kagandahan, pero hindi naman siya ganun kapangtan. So, if I'm gonna rate, probably 7 out of 10. And what you're hearing right now is the audio quality coming from this Acer Swift Go 14 AI. By the way, may promo pala tong Acer Swift noon. Pag bumili kayo nito, may kasama siyang worth 4,000 na e-gift voucher. And yung standard warranty niya na 2 years ay magiging 3 years na. But of course, this is only a limited time promotion. So may kita nyo dito, yung sa Swift Go AI. So parang naka-emphasize dito yung yung AI. Alam naman natin na yung features ng mga AI. And it comes with a button for Copilot. So ano ba, quick pahapiyaw ng AI. O kung gusto mo gumawa ng thesis, ay naabot ng linggo, ngayon in 3 minutes or 1 minute may thesis ka na. So ganun lang naman yung AI. Pati dahil sa AI, kaya tumataas yung mga presyo. Mas maganda yung sound niya nung nasa lamesa. Kasi tumatalbog na. Pero, okay naman ako sa sound quality. Anong score mo? 7. Based sa video editor namin, the sounds for us is 7 out of 10. It's not really that bad. Malakas nga yung kanyang sound. It's just that wala siyang bass. Of course, pag naghahanap ka ng bass, ano na yan? Mga sound system na talaga yan. Okay, tingnan natin kung ano pang pwedeng i-upgrade dito sa Acer Swift Go. So, this is what's underneath this Acer Swift Go. So, it's kinda aluminum, pero ano ba? Plastic, no? Kinda aluminum, but it is plastic pala. Hindi nyo pala pwede itong tanggalin ng buy your own because this comes with an Acer sticker na pag na-tampered yun, it will void your warranty. So if you want to upgrade your Acer laptop, kailangan sa service center. Okay, so what I could see here right now is the Wi-Fi card is here, the battery is here. It's a cute CMOS. CMOS, ito yung kahit naka-shutdown yung laptop mo, updated pa rin yung time and date because of the CMOS. The processor is here, and we have here dalawang cutie na laptop fan. Pwede naman sa malaki, no? Bakit hindi ginawan dalawa? Nagtataka rin ako, okay, about thermals. Tingin ko hindi kayo magkakaroon ng problema sa thermals kasi Ultra 5 naman to. And then dalawa pa yung fan. So parang overheating is never been an issue on this Swift. But the problem that I'm seeing right now, nasan yung SSD? Nasa ilalim siya. So yung SSD nandito sa ilalim ng ribbon. Ang problem lang, syempre umiinit ang SSD eh. Pag umiinit yung SSD, mapepektuhan yung ribbon. Anyways, I'm pretty sure na hindi yung
ma-overheat. Walang overheating to. Ang isang problem na nakikita ko, the memory is on board. If you want to upgrade it, of course, hindi mo pwedeng i-upgrade kasi matatamper yung sticker. Pero, to make the story short, wala ka naman kailangan i-upgrade eh. There's nothing to upgrade on this Acer Swift. Pwede mo palitan yung SSD from 5 watt o gawing 1 tera. However, for the memory, it will be forever 16 gig. This comes with a 1-week replacement from Laptop Factory and a 2 years warranty from Acer. Let's proceed with the pros and the cons. If you're looking for a pros, eto no, tingnan mo. Baka maganda lang taga nakuha nating YouTube na video, no? Not just an IPS, this is an OLED. Ganda, oh! Ayun. So, of course, sa mga pros niya, yung kanyang tracking pad, na doon sa tracking pad, marami ka ng features na pwedeng gawin. Pwedeng mag-volume up, down, pwede mong i-back. Ang dami naman ang pwedeng gawin dito sa tracking pad. So, that's one of the pros. And the other pros is, of course, AI featured. Yung mga mahilig sa mga AI dyan. Comes with already a co-pilot. So, marami ka na pwedeng gawin. Isa din sa mga pros, yung pagiging aesthetic na to. It's a Swift pa rin. If you're gonna compare Swift sa mga Aspire, makita nyo yung difference na mas premium quality ang Swift. Let's talk about the cons of this Acer Swift. It's undeniable na it is for around 50 to 60,000, naka-Core 5 na 16 gig, wherein dati, yung mga ganung presyo, mga nasa around 30 to 40,000. Yung camera is kinda meh, sounds is kinda meh, pero it's not, hindi naman pangit, hindi lang wow. Ang nagpa-wow talaga sa akin dito, walang iba, kundi yung kanyang screen. Doon ko na-realize, parang na-mesmerize ako na, I can watch this all day. Pero syempre, yung nga problema sa OLED, eye strain. And of course, isa sa mga cons nito, hindi mo na pwedeng i-upgrade yung kanyang memory. It's already 16 gig on board and walang extra M.2 slot. In case you're planning to buy an Acer Swift, sana nakatulong tong video na ito. Dito sa Laptop Factory, sinasabi natin kung ano yung maganda at kung ano yung pangit sa laptop na ito. Hindi tayo bias dito. Hindi naman tayo binabayaran ng mga brands dito. Imagine niyo, no? Hindi na nga tayo binabayaran ni brands. Ito, shinolder pa ng video editor namin. So, sana nakatulong tong video na ito. And if you're looking for a specific laptop, type nyo lang dyan sa search bar ng Laptop Factory at baka makita nyo yung laptop na hinahanap ninyo. Comment lang din kayo kung ano yung mga next laptop na gusto nyong i-video natin. Then again, this is Tito Dustin. Have a good day. Bye-bye. Ganda, no?